Good morning mga kabasket. Ayan, we're back. Sira yung ating phone kaya di tayo nakapag-update itong mga nakang araw. Ayaw mag-charge, mukhang naghihingi na ng kapalit. Okay, anyway, so ngayon po ay October 3, 2023, araw po ng Martes. At ano na ngayon, mga araw ba kasi 8:26 po ito itinanim eh. So ngayon po ay October 3 at 30 plus 5 plus 3, no? 28 days guys. So ngayon, i-record lang natin, mag-timestamp lang tayo. 38 days after seed sowing, ito na po yung ating pipino. So ito po ay in part or karugtong nung ginagawa nating journal regarding production ng green slice pipino under the greenhouse. Ito, yan, homemade greenhouse. Dito po yung ang location ng ating garden ay sa Palayan City, Nueva Ecija. So ang temperature dito ay medyo mataas, low elevation area po ito. And ito pong type ng ating ito pong type ng ating pipino na itanim dito ay green slice na design para sa mga highland areas. So titingnan natin kung possible ba na i-grow itong ating emperor dito sa ating lowland. Okay? So ang itsura po ng 38 days so far ay ganito na. Ayan. May mga ano na siya, may mga bunga-bunga na siya maliliit. Ayan. Yun, okay? So every sanga ay nagbigay siya ng bunga. And then nag-start na rin siya mag-branch. So sa ngayon, ang ginagawa ko, pinuputol ko yung mga dulo, no, tinataprune ko, kinakat ko kasi ayaw kong masyadong dumami yung branch kasi ang ginagawa natin ay ino-optimize natin yung bunga para mas malalaki saka mas quality. Okay? So itong row na to, itong bed na to ay single row ang ginawa ko. So design para maglagay tayo ng additional branch dito. So ang iniisip ko tatlo, isa rito, isa diyan. Kasi maluwang naman yung space natin. So kaya niya pang i-handle yung space so that hindi sila magiging hindi sila magka-cram diyan sa loob. Hindi katulad po dito, 2 rows. Kaya makikita nyo medyo marami na yung canopy. So iniingatan ko na magsiksikan yung mga dahon sa ilalim para maiwasan natin yung sakit. Okay? So yung flow ng air, kino-consider natin dahil nasa loob tayo ng greenhouse. So yung hangin, no, hindi masyadong umiikot dito. So yun yung na-observe ko. So ayan. Ayan so far yung ating update. And in terms of yun nga, una, nutrient management. So ang binigay lang ko lang po rito so far ay yung pong basal niya. Nag-basal fertilizer tayo ng compost. Compost lang po ang nilagay ko. Yung pinaggugulayan namin, kino-compost namin, niipon namin dyan. And then pag okay na, nililipat namin sa third bin. Yung third bin yun ay ready for use. So yun yung bin-broadcast ko dyan bago ako magtanim. And then naglagay din ako ng coco peat. Okay, para makapagtulong na mag-retain ng moisture. So yung coco peat natin guys, ang ginagawa niya, sinisip-sip niya yung ibang nutrients na andyan, nagsisip in from compost, and then yun yung nagiging additional na pagkain ng ating pipino. Alright, so yan, yan ang ating maibibigay na update so far. And siguro mga 2 days from now mag-i-start naman ako magtanim ng panibagong batch doon. Anyway, focus muna tayo dito. Siguro ang gagawin ko pa ngayon ay maglalagay ako ng isa pang linya dyan para gapangan nung ating lateral branch, may tawag doon. Ayan o, katulad nun, yun, hindi ko pinutol yun kasi ang plano ko ay paggapangin ito. Yan. Itali rito, dito siya gagapang para nakatayo din, para makikita nyo nakatayo lahat. Okay? And then ang ginagawa ko sa ngayon, inaalis ko po yung mga tendrils niya para hindi masyadong para ma-optimize yung energy delivery. Sa halip na dito mapunta yung energy, mapunta dun sa mga bunga, sa mga dahon, at tumaas siya ng tumaas. So ito po, inaalis ko po yan. Ayan. Okay? Yan ang ginagawa natin. So so far yan po ang resulta ng ating pipino. Walang masyadong dito ngayon, no? Walang masyadong sakit, walang insekto. Wala pa po itong spray, hindi pa po tayo nagkakandak ng anumang spray ng fungicide, insecticide, dahil wala naman ako nakikitang problem so far. Pero siguro sa mga susunod na araw kailangan ko na maglagay ng preventive spray, yung sigurong systemic fungicide, kasi dumadami na yung dahon eh. So yung hangin, di ba, baka magka-problema na sa pag-ikot. Pagdating naman sa nutrient, dahon niya is okay. Ayan.
Hindi masyadong green na green, hindi malalaki, sakto-sakto lang. Ibig sabihin, sakto lang yung bigay natin ng ating mga nutrients. Okay? So medyo pag nakita natin yung mga talbos, medyo light green, okay lang yan. Ganyan talaga ang ganyan talaga ang pipino. Alright. So far, ayan, bulaklak tayo. And then, observe, ito po ang itsura ng 38 days na pipino so far sa aking first attempt to grow pipino dito sa greenhouse. Again, i-remind ko lang ang aking objective to produce, to have more yield, no, with less cost. Yun yung ating ultimate objective dito. So normally kasi pag nagtatanim tayo ng pipino, maramihan, pero yung management niya syempre hindi tayo masyadong naalagaan. So dito ang ginawa natin, since mag-isa lang naman ako, kinuntian lang natin, konti lang, pero intensive, or kung masasabi natin medyo mas maalaga. Katulad yan, inaalis ko yan. Kaya wala kayong yung branch niya, makikita nyo dire-diretso lang sa isang string. Wala siyang pag-ganon-ganon. Okay? Ang purpose is matulungan natin, ma-guide natin yung ating pipino, no? Na umakyat sa string, and then at the same time maalis natin yung ibang mga branches o katulad ng mga tendrils na kumukonsumo ng energy. Okay? So yung na yun, yung nagagamit niyang pagkain, sa halip na dito madala, mapunta na sa mga dahon. Okay? And then, obserbahan natin kung mapagtutuloy ba natin yung mga bunga na yan. Yan, tingnan yung mga bunga. Yan. Diba? May mga bunga na tayo. Yun, may mga bunga na guys. Diba? So, yun. Yun ang ating pipino. So, anong gagawin natin from now on? From here. So, add lang po tayo. Bigay lang po tayo ng compost tea. So siguro sa mga susunod na video natin, papakita ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng compost tea na siya nating idinidilig. So wala pa po tayong foliar na ginagawa dito. Wala tayong foliar spray. Pero I think mga ngailangan na tayo ng foliar spray na siguro kahit ng vermi tea or compost tea para matulungan natin na mabigyan ng nutrients yung ating halaman. Pagdating po sa mga fertilizer, dito lang po ako nagde-drench sa ilalim. Yan. Sa lupa lang tayo nagde-drench. Okay? So purely organic ba to? Ang sagot po hindi po, kasi meron po rin po akong binibigay dito ng micronutrients katulad ng Yara, yung Nitrabor, para to supplement yung ating taba ng soil natin. Hindi naman siya ganoon kalaki. Pinch lang nilalagay ko. Sa pag sinasama ko sa dinidilig ko, konti lang. To support lang, hindi ko siya binibigla. And then nitrogen. So medyo ako sa pagbibigay ng nitrogen, medyo alalay ako dahil ang pipino ayaw niya ng masyadong maraming nitrogen. Okay? Konting nitrogen lang. Mas gusto ng pipino yung marami sa phosphorus, sa potassium. Alright. Pero sakto lang. Katulad nito. Ayan. Yan. Ang bilis pong lumaki kaninang umaga. Galing ako rito. Inalis ko na to, tapos itinali ko. So pagkaalis ko na to, tinatali ko siya para maggumapang. Pagbalik ko, meron na naman. Ayan. Katulad niyan. Ayan guys. So yan. Mamayang hapon malaki na yan. Kaya imagine niyo kung hahayaan nyo lang siya na na bumaging ng sarili niya. Ito ang kumakain ng malaki sa energy. Yan, yung mga ganyan. So, tendrils po ang tawag dito guys. Yan. Tendrils. Yan, pasensya na kayo sa kuko ha. Medyo marumi. Kasi nagbubungkal nga tayo ng lupa Ganyan talaga. Yan. Okay. So yan, sandali, hindi nakafocus. Focus natin. Yan. Okay, so yan po yung itsura. Insekto. May nakikita ko mga aphids, may mga nakikita ko mga langgam na lalakad-lakad diyan sa mga talbos, pero hinahayaan ko lang. Hindi naman siya ganoon kadami, kaya hindi ako masyadong nag-spray. Kasi ang worry ko kapag nag-spray ako, ito mga kaibigan natin, mga gagambayan na siya rin kumokontrol sa aphid population, baka madamay sila pag nag-spray ako. Kaya hanggat hindi naman siya ganun kadami, iniiwasan ko mag-spray. Okay? Aphids, tingnan natin, wala tayong aphids. Yan. Walang lilipad-lipad, kaya okay lang. So yun, may mga butas doon. May nakapasok na paru-paro last time. Nakita ko naman yung uod na tiriside ko na. Tidiris ko na lang. Okay? So hindi talaga may iwasan, May mga nami-miss out ako mga tendrils, inaalis ko. Kung pag tuwing bumibisita ako rito, tinatanggal ko pag may nakikita ko, then tinatali ko siya para i-guide ko pa pataas.
Bakit kailangan i-guide manually? Kasi po inalis ko na yung mga yung mga bagig niya eh. So paano siya ngayong aakyat sa sa ating string? Okay? So yun po yung kapalit. Dahil inaalis natin, kailangan natin siyang i-guide manually. Okay, siguro sa pagmaluwang ng tanim medyo laborious na, medyo matrabaho na yun. Pero since yung ating tanim is nasa 140 plants lang naman, kayang-kaya ko pang i-manage. So yun po yung key. Number of plants na kayang i-manage, yun lang pong itanim para hindi po kayo ma-stress. Okay? So ano pa ba? Ayun. Dahon, tingnan natin kung may mga naninilaw. Ayan ang ating dahon. Ito yung pang secondary, ito yung primary niya. Wala oh. Tingnan hanggang sa ilalim oh. Walang fungus disease. Ayun, merong ganon. Dinali yata ng white flies yan eh. Ilalim tingnan natin. Ayan. So yun po yung may mga langgam po kasi dito last time. So naglalagay sila ng mga apis dyan sa ilalim. Yan yung mga sanhi, yung mga after effect ng mga pinagkainan ng aphids. Okay, pero wala nang aphids. Wala akong suya, yung sinasabi ko mga langgam guys. So, nakikita nyo ba? Yan o. Ayan sila. Question, nakikita nyo ba yung mga langgam? Ayun o. Ngayon, ang ginagawa nila, ayan, may mga aphids yan dyan sa loob. Ayun. Okay. Yan. Dinadala nila dyan yung mga aphids, hina-harvestan nila ng honeydew. Kaya pag may nakita kayong langgam, sigurado may aphid infestation. Yan, ayun o. Nakikita ba? Ayun, yun o, yun. Okay, so ginagawa ko dyan, pag may nakikita ako, ginaganon ko lang. Kinakaskas ko lang ng konti. Minimekas-mekas ko lang guys. Minimekas-mekas ko lang yung ilalim ng ating leaves para matanggal yung aphids. And then, ayan, nakakaiwas ako mag-spray. Alright, so ayan. Tingnan natin yung bunga niya, yung fruit formation. Silipin natin yung fruit formation. Ayan o. Bawat sanga, meron. Meron doon. Then ayun. Then doon. Okay, pataas, sa ilalim. Meron pa rin sa ilalim. So halos lahat yan, marami o yan. Ngayon, ito po ang challenge natin. Kasi po, well known ng pipino na pag masyadong madaming bunga, nagbabaluktot. So titingnan natin ngayon kung paano natin mami-maintain na tuwid ang ating mga pipino. Kasi pag bumaluktot yan, dan marketable na po yun. Class B na po yun. Mas mura na po yun. Pag mas tuwid, halimbawa yung mga class A po na pipino natin, yun po yung mga tuwid sa katamang size. Okay? So yan, alis-alis ko din. Pinapaikot kong ganyan. Oh. Yan. Yan. Yan po yung aking routine, morning and afternoon. Then pagdidilig. Dinidiligan ko lang po ito sa umaga at sa hapon pag may time ako. Minsan hindi po ako nakapagdilig sa hapon kasi galing nasa farm ako, nagpipick up ako ng mga harvest. Pero sa umaga ko siya pirmis dinidiligan. So kasama po yan sa aking morning routine. Pagkagising ko sa umaga, diretso na po ako dito. And then, inaalis ko na yung mga tendrils. Inaayos ko na yung mga baging niya para magtuloy-tuloy siya rito. Okay? And yun ngayon so far. Yan po yung ating status. Gusto ko rin makita kung ano yung status niya pag 38 days. Anong day mag-harvest, malalaman niyo po. Kaya mag-tune in lang po kayo. Pag hindi pa po kayo naka-subscribe, no? At interested kayong malaman yung magiging resulta ng ating experiment na to, click mo lang yung subscribe, saka hit mo yung notification bell para once na mag-update tayo rito is ma-inform ka automatically ni YouTube siya na magsasabi. Ngayon, if pinapanood mo to sa Facebook, meron din tayong page diyan. You can follow us, you can message me kung meron kayong question or suggestion para mas ma-improve natin itong ating pag-aalaga po ng pipino. Okay? So yun lamang mga kaibigan. Yun lamang po ang aking maibabahagi sa inyo dito sa aking pipino. And abangan natin guys yung mga susunod na kabanata. Tingnan natin yung days kung kailan tayo mag-start mag-harvest. And then i-record natin sa space po ba na ito, ilan yung ating maaani, ilan yung magiging income natin, ilan yung magiging average kilos per plant na makukuha natin, para pag nag-scale po tayo sa mga susunod nating greenhouse ay may data na po tayo. So yun po yung main concern natin, makapag-record tayo ng data so that we can grow better or we can have a better result sa mga next or mga succeeding season natin. So same nang ginawa natin sa pagtatanim ng sweet pepper po, yung atsal. So makikita nyo po dyan sa aking video
nung nag-start akong nung start kong pag-aralan yung pagtatanim ng atsal ng sweet pepper, talagang dire-diretso yung tanim namin para malaman ko ano ba kailangan siya mamunga, ano yung timing ng pagpapataba, ilan yung kilo, ilan yung expected weekly harvest niya, na siya ko namang nagagamit sa aking mga future na crop schedule. Okay guys, so yun lamang mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ako dito sa ating update ng pipino. Tinatawag na ako, kakain na daw ng agahan. Okay, kung interested ka to watch other videos, meron po tayo sa video archive, pwede nyo pong silipin dyan. May mga post po tayo dyan about sweet pepper, adsal, calamansi, meron po dyan. And then nag-start po tayo ng pipino. Okay guys, thank you very much, and see you sa next video natin. Mag-ingat po kayo lahat, and magkita-kita po tayo sa ating susunod na update. Baka bukas, kasi magagawa ako ng trellising bukas. So abang-abang tayo bukas. Maraming salamat po. See you sa next videos. Bye bye.